Sinta ng ika-6 na pangkat. Aninag ng kabuntuhing anyo. Sa isang napakalayo at maliblib na po, may naninirahang mag-ina. Ang ina ay nagngangalang Carmela, samantalang Christian ang pangalan ng kanyang nakatandang anak na lalaki. At Charlie naman ang bunso nitong babae. Sa simple at payak na tahanan ang naninirahan ng mag-ina. Isang gabi, labis ang lakas ng pagbuhos ng ulan. Sinabayan pa ito ng napakalakas na tunog ng kulog na tila ba'y hindi na ito titigil pa. Chris, bantayan mo ng maigi si Charlie ha. Huwag kang aalis sa tabi niya. Bibili muna ako ng mga rekado doon ilamang Emil. Madali lang ako. Opo, ma. Ay kulay asul at verde. Ibig sabihin Oh, dyan, ganyan. Sulong, yan. Tapos na. Uy, huwag dyan. Please. Ay, naku, natalo pa talaga. Ano ba yan? Ano yun? Kahoy lang pala. Mamalikmata lang pala ako. Akala ko tao. Patuloy pa rin naglalaro si Christian nang sa sandaling Charlie, tahan na. Dito na si Kuya. Kuya, asan si Mama? Bumili lang siya ng mga rekado. Uwi na rin siya mamaya. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, nakarinig si Charlie ng katok sa pintuan. Pinuntahan agad ni Christian at nakita niya ang kanyang ina na basang-basa at tila ba'y tulala. Kuya, parang merong kumakatok sa pintuan. Si Mama na po ba yan? Siguro Charlie, pero parang ang bilis niya lang nakabalik. Ma, ang bilis niyo namang nakabalik. Nasaan po ang pinamili niyo? Walang kibo si Carmela at naglakad lamang patungo sa kusina. Napansin ni Christian na wala itong dalang pinamili. Habang nagtaka si Christian, biglang tumunog ang telepono. Christian, musta kayo dyan? Malapit na akong uuwi. Huwag kayo lalabas sa bahay ha? At higit sa lahat, huwag kayong magpapapasok kung hindi nyo kilala ha? Sige, mag-ingat kayo. Sa labis ng pagkalito, dali-dali siyang umakyat sa silid upang magsaliksik ng mga bagay na hindi niya lubos ang naiintindihan. Labis ang pagkagulat at kaba nang mabasa niya ang mga resulta. Ang kabuntuhing anyo? Ito'y senyales ng kamatayan? Dali-dali niyang tinawagan ang kanyang ina upang magbigay ng babala. Ma, huwag ka munang uuwi! Huwag kang alis dyan! Ano anak? Anong pinagsabi mo? Habang sinasagot ng kanyang ina ang tawag, bigla na namang nawala ang koneksyon na naging dahilan ng pagkaputol ng kanilang pag-uusap. Tanging statikong tunog lamang ang naririnig ni Christian. Labis ang kaba at takot ni Christian
para sa kaligtasan ng kanyang ina. Napagpasyahan niyang puntahan ito habang karga si Charlie. Manong Imeng, nakita niyo po ba si Mama? Oo, iho. Kakalis niya lang. Abala siya sa inyo ni Charlie dahil tumawag ka raw sa kanya na parang natatakot ka. Bakit, iho? Ano ang nangyari? Kailangan kong hanapin si Mama, Mang Imeng. Tumakbo sila pauwi para iligtas ang kanilang ina. Kuya, ano pong nangyayari? Nasaan na po si Mama? Natatakot na po ako. Huwag kang matakot, Charlie. Uwi tayo at sabay natin hanapin si Mama. Basta tumabi ka lang kay Kuya, ha? Huwag kang umalis sa tabi ko. Pagkarating nila sa bahay, nakita nila si Carmela at tulala habang nakatutok sa telebisyon. Napabugtong hininga si Christian nang makitang nasa maayos na kalagayan ang kanilang ina. Umarap si Carmela, ngunit tila wala sa sarili. Ma? Christian, saan ka nang galing? Napansin ni Christian na basang-basa at puno ng putik ang paa nito, ngunit walang bakas ng dumi na naiwan sa sahig. Sa kabila nito, hindi na siya nag-isip pa na kung ano at inisip na lamang ang kasiyahang ligtas ang kanyang ina. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan ko na lamang ang mga alaala sa gabing iyon na manatili sa aking isipan. Mga alaala na isang gabi kung kailan hindi ko palubos na maunawaan ang mga nangyari. Noon, ako ay isang bata lamang, walang muwang, mahina at walang magawa kundi umasa sa aking nakatatandang kapatid na si Kuya Christian. Ngunit ngayon ako'y matanda na, may isang tanong akong hindi maiwasang bumalik sa aking isipan. Ang babaeng nakasama namin sa aming tahanan, siya ba talagang aming ina?